naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Tatlo lang po. Ito po yung panawagan nila, sabi na eh. Ito talaga si Shell, iba talaga mga dilawan, no? Mga manggagamit, dilawan ng Pinklawan. Sinakyan yung expose ni Tatay Digong at ni Ungab, no? Tapos ngayon, isinama nila kasi walang lumalahok sa anti-impeachment eh. Yun ngayon yung binabandera nila, yung anomalya sa budget para manawagan. Tapos impeachment ni BP Sara yung panawagan. Halatang halata. Mga manggagamit talaga itong mga to, no? Kaya wala pa rin sasama sa inyo, no? Impeachment po ni BP Sara. Lantad na sa mga tao. Ang problema si Martin, si Saldico may control ng budget. Dalawa sila, sabi ni BP Sara. Tapos kayo, panawagan nyo pa rin, impeachment pa rin. Pero dahil popular yung BICAM issue, binabanatan nyo yung BICAM without kahit hindi nyo binabanatan si Martin, hindi nyo, halatang halata kayo. Pag-uusapan din po natin na ito po si Drilon, nabuhay na maguli. Kaya po natin to tinatalakay kasi may kaugnayan sa BICAM. No? Wala daw pong alam si Tatay Digong. Lahat po ng babanat po, okay lang yan. Sasagutin natin. Huwag lang tayong sumakay sa kanila na kasi kinakambyo po nila sa ICC, sa Interpol. Pero papahapyawan lang po natin na palpak yung mga yan. No? Okay. Si Drilon, nabuhay na maguli para banatan lang si Tatay Digong. Walang alam si Rodi Duterte dito raw po sa mga budget. Dahil ang tanging alam daw lang po ni Tatay Digong ng 6 years siyang naging presidente ay EJK. At syempre pa, sisimulan na po bukas sa mga hindi pa po nakakaalam. Sisimulan na po bukas yung investigasyon sa mga Pogo vloggers, Pogo and drug lord vloggers. Hindi kami kasama dyan. Anti-drug lord kami. Kala ko naman vloggers po yan ng Duterte ang imbitahan. Magbo-volunteer na sana ako, kaya lang ang imbestigahan pala nila Pogo vloggers and drug lord. Wala tayo diyan. Taga-panood lang tayo. Excited pa naman sana kami. Kala namin tungkol po sa vlogger. Yung pala Pogo vlogger, at saka drug lord vlog. Hindi tayo kasali diyan. Okay. Yan lang po ang ating pag-uusapan, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Wag po kayong manlito ha. Ginagamit po nila ng expose, ito pong, kailan ba itong rally na to? Itong darating na rally, nananawagan po sila. Mapanlin lang talaga itong mga to eh. Ginagamit po nila ito pong tampok na issue na buy scam, no? Para po manawagan sa rally nila. Tapos ang binabanatan po doon si Marcos at saka si Sara Duterte. Ano po kinalaman ni Sara Duterte sa buy scam? Alam niyo po, ito po yung pinapanawagan po to ni Trillanes. Nakakadalawa na po sila, wala pong epekto, wala pong sumasama, no? Dahil impeachment po kay BP Sara yung kanilang panawagan. Ngayon, dahil siguro, alam niyo naman itong mga kakamping Katdilawan, sabi ko nga sa inyo, wala tayong, hindi nating kakampiyan. Sabi sa inyo, ginagamit natin yung kanilang mga research,
Eto po sila po ng gamit, no? Very popular. Very popular po yung pong ginawang expose ni Tatay Digong at saka ni Congressman Ungab, kasama rin sa programa na yun si Attorney Vic Rodriguez, no? Very popular po yung naging resulta, no? Dininay at tinawag na fake news ni Bersamin. Tinawag po sinungaling ni BBM si Tatay Digong. Tapos po unti-unti pong napapatunayan na hindi po siya fake news. Marami na po nagpatunay, no? Yung vice cam na yan. In fact, very popular na siya, na katiwalian ng gobyerno. Panay katiwalian na lang, no? Siguro ang makakapantay lang diyan sa katiwalian na yan pag nagsimula na po si Recto na magbenta, no? Ng mga ari-arian. Teka pala, naisip ko lang, baka itong pinamimigay ni Duterte, yung mga pinamigay na ni Duterte na may mga noon, kasi maliliit na lupain na po eh, nakuha nyo? Maliliit na lupain, di ba namigay po si Tatay Digong po, namigay po ng mga lupain, mga maliliit na lupain sa mga IPs. Natatandaan niyo yan, di ba? Yung mga nabigyan po sa Boracay, po siya, binawi ni Marcos eh. Baka ito pong mga pinamimigay ni Tatay Digong. Baka mapasama dyan sa ibebenta ni Recto, no? Dapat po yan, pinamimigay na lang yan sa mga IPs yan. Okay, yun lang po ang makakahigit dito sa Bicam scandal na to. Yang mga ICC po, unahin na lang natin. Wala na po yan. Dead meat na po yung ICC na yan. Sa mga susunod pong araw, busy lang po ang Kongreso ngayon ng Amerika dahil kino-confirm yung mga appointed ni Donald Trump, ni President Donald Trump, no? Busy pa sa appointment. Pero pagkatapos po ng mga na-confirm na nila yung appointment nila, doon na po yan, yung sanction na po ng ICC. At mula po mismo sa presidente ng ICC, ang pinoproblema po nila, kaya talagang budol tong mga to eh, no? Nagsasalita sila ng tungkol sa ICC. Yung ICC naman, hindi naman nababanggit yung Pilipinas. Bakit po? Busy sila, paano nila lulutasin yung problema nila na nagngangalang Donald Trump. Iipitin po ni Donald Trump yung kanilang pondo. Iipitin po ni Donald Trump yung kanilang asset sa buong mundo, hindi lang po yung sa Amerika. Dahil pag nag-sanction po yung Amerika sa isang organisasyon, yari po 'yan. Tsaka tandaan niyo po, ang Pilipinas po ay kaalyado ng Amerika, no? Kasama po riyan sa batas. Batas po 'yang ginagawa nila eh. Apektado po, batas 'yan para sa ICC. Lahat, no, ng mga ganitong organisasyon katulad ng ICC at saka yung mga future na itatayo, papapanagutin ng Amerika kung mayroong dadakipin o i-issuehan ng warrant of arrest na mga American citizen sa buong mundo, no? At saka mayroong sa buong mundo US citizen at saka mga kaalyado ng Amerika na hindi miyembro ng naturang grupo. Hindi ka miyembro ng ICC, mag-i-issue sila ng warrant of arrest sa non-member state at kaalyado ng Amerika, yari ka sa Amerika. Yan po yung batas na yan. Magre-retaliate po yung Amerika sa sino mang organisasyon na mag-iimbestiga, mag-i-issue ng warrant of arrest at dadakip sa mga mamamayang hindi miyembro at kaalyado ng Amerika. Kaya pasok na pasok si Duterte dyan. Subukan ninyo. Kaya lang, siyempre,
ano pa yan, no? Hindi pa po na ipapasayan dahil ngayon pa lang po nila pag-iisip. Kaya lang, ang bilis eh. Ang bilis po magtrabaho ng Donald Trump. Nakita niyo po yung sinasabi nila, paano mo papauwiin yung mga illegal immigrants? Ang dami niyan. Ayan po, nakikita po natin. Daan-daan libo po. No? Libo-libo po pinauwi araw-araw. Yung mga Meksikano, kusa nang bumabalik sa Mexico. Pero hindi naman po totally. Yung mga legal po, okay po sila. Oh, yan, yung mga ligay. Yung mga illegal lang. Kaya yung mga nagkukwento po tungkol sa ICC, maganda na si Duterte. Dati na nilang ginagawa. Dialogue lang nila yan para mang-asar sa inyo. Huwag po kayong papasar, no? Kasi ganyan yung mga yan eh. Pag wala na may katwiran, pikunin na lang natin yung mga Duterte. Ganun lang po yan. Mga Duterte supporters, pikunin na lang natin. Wala na tayong masabi. Hindi na natin mapagtanggol si Marcos. Ipagtanggol ninyo yung presidente nyo na wala nang inisip kundi paano makakakuha ng pera. Ibebenta na lahat ng asset natin. Bukod pa sa pangungutang, kawawang-kawawa talaga tayo dyan. Okay. So, punta na po tayo rito kay dito po sa rally, no? Huwag po kayong paluloko kasi pinangangalandakan nila yung anti-corruption eh. No? Lahat daw ng uri ng korupsyon. Sumama na daw kayo dahil yan nga po yung inaano nila, sinakyan ng grupo na to, ha? Sila rin po yung grupo na ang dati lang nilang panawagan, impeach BP Sara eh. Pero dahil nilalangaw lahat ng kanilang mga rally, yan, nariyan po tignan nyo po mga nananawagan. Si Trillanes po, ang pangunahing tagapanawagan yan eh. Masyadong itong mga dilawan. Magkakatropa yan ha, magkakasama yan ha. Yung isa bumabanat, yung isa kakampi ng mga Marcos, sila De Lima, itong sila Rey Sauntivero, sila Shell Jokno. Tapos yung iba naman, kalaban naman ni Duterte. Hindi, lahat pala sila kalaban ni Duterte. Pero yung iba, kunwari, bumabanat sa mga Marcos, yung iba naman, kakampi ng mga Marcos. For survival po yan, yung mga dilawan at kakamping. Okay. Wala pong, yan pong mga yan, no? Wala pong mga prinsipyo kung saan sila makakasurvive. For survival na lang yan. Eh. Si Tatay Digong, ang nag-expose nitong buy scam na to, sinakyan nyo tapos yun yung dala-dala nyo. Yun kunwari yung dala nila pero impeachment kay BP Sara ang kanilang panawagan. Tanong. Ito, maliwanag na tanong sa kanila. Shelo Magno at Trillanes, kung kasama ka dyan Trillanes, siyempre, para hindi malito sila Shelo Magno dahil star si Shelo Magno eh. Tanong Shelo Magno, pro-impeachment ka, nananawagan ka ng pro-impeachment kay BP Sara dahil dyan sa confidential fund. Bakit wala kami naririnig sa inyo na impeachment kay BBM? Mas malala to. Di ba? Mas malalaking pera pinag-uusapan. Pagbebenta ng ginto, paggawa ng Maharlika Fund, pagkuha dyan sa mga pondo ng pamahalaan, nilagay sa Maharlika Fund, pagta-transfer ng mga budget. No? Kung talagang totoo ka, nananawagan ka ng laban sa katiwalian, bakit ang impeachment lang laban kay BP Sara? Bakit hindi kayo nananawagan ng impeachment sa presidente? O di halatang halata kayo para nyo makuha yung mga galit na kay Marcos kasi walang pumupunta sa inyo eh.
Tanungin niyo po sila, bakit hindi kayo nananawagan? Kung may katiwalian si Marcos, bakit hindi kayo nananawagan na i-impeach si Marcos? Di ba? Alam naman natin ang pakay niyo eh. Ang pakay niyo, malinaw na malinaw, no? Ang pakay ninyo, gamitin tong issue na to dahil very popular sa tao, tapos ang panawagan nyo, impeach. Ano kinalaman ni BP Sara dyan sa BICAM report? Ano kinalaman ni BP Sara sa mga blanco sa BICAM? Bakit ito ang pangunahin ninyong panawagan, yung BICAM? Tapos, impeachment ni BP Sara. Bakit hindi impeachment ni Marcos? O, di ba? Halatang halata kayo. Ganyan talaga mga dilawan eh. Ganyan ang mga dilawan, no? Kung saan sila may pakinabang. Tsaka bakit hindi nyo ini-specify si Martin na banatan? Si Saldico. Si Grace po, tsaka si ano. Alam nyo ginagawa nyo? Dahil nilangaw yung dalawang yung nauna, rally yun eh. Yung, alam nyo yung ano? Alam nyo yung sa EDSA Shrine? Rally po yun. Ang panawagan po doon, rally. Pero dahil kaperaso lang po sila, nagmisa na lang yung pare. Di ba? Tapos pangalawa, nilangaw pa rin dito sa EDSA. Kasi ang panawagan lang nila, impeach BP Sara. Ngayon, kunwari, pumoporma sila ng anti-corruption. Pinananawagan nila yung BICAM. Okay kami riyan dahil buhay na buhay yung BICAM scandal. Pero ang tanong sa inyo, kung talagang kayo ay galit sa BICAM, bakit ang panawagan kay BP Sara impeach, hindi kay Bongbong? Di ba? Tignan nyo. Tapos mga kakampi nyo, yung mga tumatakbong kakampi nyo, lahat kakampi si Marcos. Hindi bumabanat si Laila de Lima, hindi bumabanat si Shell Jokno, Duterte binabanatan, hindi bumabanat si Rizon Tiberos. In fact, pinagtatanggol niya itong BICAM. Nakita niyo yung ginagawa nila, bawat panig meron sila. Siniro, binawasan na nga yung budget eh. Tapos, di ba? Hindi siya nakinabang sa budget, si BP Sara. In fact, bawas-bawas, kaltas-kaltas yung kanyang budget. Tapos, siya yung i-impeach dahil sa issue ng budget. Come on. Halatang halata naman. Sheila cute na lang. Hindi na cute-cute. Sheila cute Magno. Halata naman yung panawagan mo. Okay. Anyways, huli na naman nyo yan. Naghihingalo na kayo. Punta na po tayo rito sa kaya no. Again, no? Bakit ko pinapatulan si Drilon? Kaysa naman patulan natin yung issue nila sa ICC. Dito na lang tayo sa bumabanat sa sa bike. At least BICAM, no? Hindi tayo malilito. Okay. Sabi po ni Drilon, alam mo Drilon, nung active ka pa sa Senate, antukin ka. Antukin ka na eh. Hindi ka nga tumakbo ngayon, pwede ka nang tumakbo ng Senate. Bakit? Malamang niretiro mo na sarili mo. 'Di ba? Ibig sabihin, no? Ayaw mo na eh. Ayaw mo na mag-senador, ayaw mo nang matalo, 'di ba? Yun lang yan, ayaw mo matalo kasi napahinga ka na eh. 'Di ba? Nung isang may pahinga ka na, pwede ka na sanang tumakbo. Pero dahil ayaw mo nang matalo, dahil identified kayo na anti-Duterte, siguradong talo kayo, ngayon, para lang iligtas si Marcos, kinampihan mo. Ito po yung pamagat. Walang alam si Rody Duterte. Drilon sides with Marcos in budget brouhaha. Baka naman pamagat lang yun. Ito po, magbasa po tayo. Former Senate President Franklin Drilon supported the position of
Ferdinand Marcos Jr. that the 2025 General Appropriations Act is valid and constitutional. Hindi naman po kami dyan nagre-react eh. No? Wala naman pong nagsabi na ang pinagre-reactan po namin kay Marcos, yung sinabi niya sinungaling si Tatay Digong. Sige, basahin natin to. Tama po ang Pangulong Marcos doon. Mali si Duterte. Kita mo, tawag mo kay Duterte, Duterte lang ha. Oo nga, alam nyo sa totoo, doon ako natakot eh. Nung bawal daw yun, baka mawalan sila ng lisensya. Ha? Bakit kayo mawawalan ng lisensya? Kasi daw hindi raw titigil sa kadudugo. Ganun pala yung pag high blood. Okay, mali si Duterte sa sinabi niya mayroong anomalyang nangyari dahil napirmahan ni Pangulong Marcos yung blank. Drilon said on DWIC. Wala pong blanco doon, mali po si Duterte. Tama po si Pangulong Marcos. Okay. Alam mo, Drilon, di ko alam kung saan bahagi ka nagising. Ang linaw na po sa lahat. Pati po si Bersami, naghugas kamay na. Executive Secretary, naghugas kamay na. Sinasabi nila na wala silang kinalaman sa blank items ng BICAM report. So meron pong anomalya dahil pinirmahan yung BICAM ng mayroon pong blanco, no? Doon ka na kagad sa GAA. Tanggap na po ng lahat ng Pilipino na pwede nga yung sinasabi ni BBM at ni Bersamin. Kaya nga naghugas sila ng kamay, di ba? Pwede nga nakarating sa kanila yun, meron na. Kaya nga ang tinatanong ng taong bayan, who fill in the blanks? Di po ba? From BICAM to GAA. Naroon na kami. Mahirap talaga yung kagigising mo lang. Ang tagal mo natulog. Tapos nagising ka. Late na kayo ng 4 na araw na diskusyon. Alam mo ba yon, Frank? I'll be... update din. Yan po yung diskusyon ni Marcos at ni Bersamin. Yan po yung kinabukasan nung matagal na nagpapahinga si Tatay Digong eh. Hinayaan niya na. Hindi na po uso yung mga balita nyo nung araw na 1 linggo bago kayo mag-react. Dito, mabilisan na ngayon. May mga vlogger na eh. Di ba? Mabilisan na po balita ngayon. Nangyari ngayon, sangkatutak na kagad reaksyon. Nung panahon ninyo, loading ka. Huwag na makasabat pag loading. Nagre-react ka sa una pa lang eh. Tapos na kami ron. Ang reaction mo sa sinabi pa lang ni Marcos na wala siyang pinirmahan na blanco. Tama siguro yun. Kaya nga naghugas na ng kamay naghugas na kami ng kamay si Bersamin. Ang layo mo. Loading ka, hindi na ubra yung ganyan. Hindi po ubra yung loading ngayon. Kinakailangan mabilis po kayo. Naintindihan nyo po? Tinutukoy na namin who fill in the blanks. Narong ka pa rin. Narong ka pa rin sa unang araw pa lang. Huwag ganun. Tulog na uli ha. Tulog. Pero eto etong banat niyang masarap sagutin. Drilon said, Duterte is not the expert on budget process because he prioritized the extrajudicial killing of drug suspect when he was president from 2016 to 2022.
Eto pala, may quotation pala, kala ko tapos na eh. Eto pala sabi, si Duterte hindi niya maintindihan to. Nung 6 na taon na siya sa Malacanang, hindi niya to inasikaso. Ang kanyang inasikaso ay EJK. Yan na naman kayo. Alam mo, Drilon, ah, sa si Duterte, kaya niya yan. Kaya niya maging presidente, no? Ng maraming ginagawa. Kasi kayo nakapokus lang kayo. Yan ang problema niyo mga dilawan. Di ba? Gusto nyo focus lang. Pagka may bagyo, tigil lahat ng trabaho. Pa-picture lang sa bagyo. Ganyan si Lenny. Ikaw yata nagturo kay Lenny ng ganyan na focus lang sa isa. Si Tatay Digong, habang nagwa-war on drugs, nagbi-build din. No? Habang pinakakain niya ng pera yung mga walang hiya dyan sa NAIA, minumura niya rin yung mga oligarko. Di ba? Habang si Tatay Digong ay nakikipagkaibigan sa lahat ng tao, lahat ng bansa, China, Russia, US, Australia, Japan, no? Nilulutas niya rin yung problema natin sa bakuna dahil may pandemya. Habang may pandemya, naghanap siya ng pera pero hindi siya nagbebenta. Nakakahanap naman. Magaling eh. Ang tawag doon, multitasking. No? Sa sinasabi mo, para mo sinasabi na yan lang ang kayang gawin ni Tatay Digong. Mag-EJK lang. O sa termino namin, war on drugs lang. Sino yung nag-build? Sino yung ano? Di ba mga tauhan niya yan? Malawak si Tatay Digong. Dahil sanay siya na malaki hinahawakan niya syudad nung mayor siya. Malaki ang problemang hinarap niya. Marunong siya maglutas habang inuubos niya yung mga NPA. Pinababalik niya yung mga dating rebelde. Binibigyan niya ng mga hanap buhay. Tagumpay ang NTF-ELCAC. Pinupulbos niya naman yung mga terorista sa Marawi. Kaya po ni Tatay Digong yan. Hindi niyo pwedeng sabihin na si Tatay Digong walang alam kundi mag-AJK lang na mag-AJK. Marami siyang kakayahang gawin na nasa hinagap, hindi niyo naisip. Mula kay Cory hanggang sa anak niya na si Noynoy, nariyan ka na, Drilon. Nakakabit ka na dyan. Pero hindi nyo makikita o hindi nyo ma-appreciate kasi hindi nyo kayang isipin na kaya palang gawin ng isang tao lahat yan. O, kita nyo ha. BBM supporters. Ganon katindi yung mga ginawa ni Tatay Digong. Marami pang kulang dyan. Ibig sabihin, kahit walang listahan, isipin mo lang, ang dami mong masasabi. Hindi pa namin nasabi dyan yung paglilinis nila ng Manila Bay, paglilinis ng Boracay. Wala pa dyan yung libreng college education. O, nakita nyo ngayon, eto marami nagke-claim nitong college education eh. Pati si Bambam Aquino eh. Alam mo Bambam, nakita na natin ngayon na wala sa batas yan. Kahit nasa batas pa yan, kung hindi babadgetan, yung nagbabudget ang importante. Kaya nagkaroon ng free college education dahil binadgetan ni Duterte. Naintindihan mo, wala pa yung 10 years passport, wala pa yung sa lisensya, wala pa yung doble yung mga sweldo ng mga pulis at mga sundalo. Napakaraming ginawa, Drilon. Hindi lang war on drugs, isa lang yun. Ang dami pala, no? Ang dami pala mga kapatid. Kay BBM,
Sabihan niyo yung mga supporter niya na magbigay lang ng isa, hirap na hirap. Ang layo eh. Oh, bakit sa dami ng ginagawa ni Digong, nabito niya pa yung mga in-insert. Nagbabasa siya eh. Iniisa-isa niya eh. Yung katwiran ng mga senador ngayon, lalo na si Sherwin Gatchalian, ano yung sabi niya? Inisa-isa daw ng staff niya. Bakit hindi ikaw mag-isa-isa? Naniwala ka sa staff mo na inisa-isa ng staff mo? Di ba? Oh. Lahat yan nagawa ni Tatay Digong, marami pa. At marami pang iba. At importante, yung mga OFW natin, nung panahon ni Tatay Digong, mga nakikinig yung mga OFW, proud na proud sila. Proud na proud sila na may presidenteng Duterte ang pangalan. Tama ba mga OFW? Na ipagmamalaki nyo ba si Tatay Digong nung panahon na yun? Nung siya'y nanunungkulan? Unlike ngayon, wala. Walang impact. Si Tatay Digong, putya sikat sa buong mundo. Proud na proud yung mga OFW. O, hindi na lang po si Pacquiao ang kilala. Duterte. Pag Pilipino ka, hindi na lang po si Pacquiao. Pati si Duterte, yan ang sinasabi mo, AJK lang ang alam. Kaya kayo talunan. Hindi kayo marunong magsuri. Ang dami-daming ginawa. Ayan, no, sa OFW na lang, proud na proud sila. Kaya nga karamihan ng OFW ngayon, anti-BBM na eh. Nakita nila yung naging importante bigla yung Pilipino nung panahon ni Tatay Digong. At eto, hindi mo kailangang itokes lang. Pag sinabi ng mga Pilipinong tumahimik sa panahon ni Duterte, literal na tumahimik yun. Sa lugar nila. Oh, punta na tayo dito sa huli. Ano pa ba yung huli? May topic pa yata tayo. Nakalimutan ko na yung topic natin. Ano ba topic natin? Meron pa tayong isa eh. Totoo po yan. Proud po mga Pilipino. Natitiyak ko po sa inyo. Ayun, iimbestigahan na po yung mga vlogger. Alam nyo, tignan nyo ha, mag-iimbestiga kayo ng vlogger, sinasabi nyo kagad, Pogo vlogger and Drug Lord vlogger. May akusasyon agad kayo eh. Di ba? Na Pogo vlogger sila at fake news kasi sila ay pinopondohan ng Pogo at saka ng dapat pareho din, no? Marami rin fake news. Totoo po yan. Ako, nakikita ko naman talaga na fake news po. Pero hindi po dahil sa sila ay gusto nila mag-fake news. Hindi po eh. Fake news sila dahil gusto nila na maraming views. Totoo naman yun kahit sa boxing. Kaya lang, bakit ba sila yun nga, di ba? For the views, kaya sila nagpe-fake news. For the views, hindi po dahil sa Pogo o ano. Kung maliliit na channel, babayaran ba ng Pogo yan? Di yung malalaking channel lang. Mukha po akong pera, hindi pa ako inalok ng Pogo eh. Lalong hindi ako inalok ng drug lord. Puta, galit nga tayo sa droga eh. Di ba? Kaya ako mismo patunay niya na wala niyan, no? Meron akong intel. Did you know that? Hindi ko alam na may intel ka pala. Okay, pero excited tayo kasi hindi ko alam kung sino yung mga inimbitahan. Siyempre, mga usual suspect yan,
Usual suspect. Kaya lang itong mga ganitong investigasyon, kabaliktaran po 'to ng trend, 'no, sa buong mundo. Ang trend po ngayon sa buong mundo, tapos na 'yang trend na 'yan, eh, 'di ba? Ang trend po na 'yan ng gusto niyong kontrolin kung sino yung may tama at hindi tama, 'yan po yung trend ng mga fact checker. Yung merong 'yan, pinauso 'yan sa journalism, pinauso po 'yan nila nitong, Nobel Peace Prize kuno na si alam niyo yung Nobel Peace Prize, dati kagalang-galang sa akin 'yan, eh. Hindi naman natin kilala kung sino man nananalo, eh, 'di ba? Nung nakita ko na binigyan si Maria Ressa, sabi ko, "Ano ba nagawa ni Maria Ressa sa journalism para maging Peace Prize?" 'Di ba? Nakukuha po ninyo? Meron ba siyang mga kakaibang nagawa, mga na-expose na kakaiba ng mga sa Pilipinas? Sumikat ba man lang niya sa Pilipinas? Do'n ako takang-taka, eh. Kunwari, mga kasinsikat siya ni Jessica Soho man lang o kung sino man. Baka, mas sikat pa nga si Karen Davila diyan, eh. Anyways, besides, 'yan po yung panahon na ang tingin po sa ano, panahon po ng mga woke, 'no? Yung nag-i-insist po sila ng isang katotohanan, yung may mga politically correct, 'no? Yung mga 'yan po, yung mga what is politically correct, yung mga politically correct na pronouns, yung mga mamimili ka ng gender, 'yan po kasabay po 'yan, eh. Patapos na po yung era na 'yan, eh, nung si Donald Trump po, 'no? Tapos na 'yan at si Elon Musk. Si Elon Musk kasi nung buhat nung nabili niya yung, Twitter, pinalitan niya ng X, pinagtatanggal niya ron yung mga 'yan, yung mga ganyan, yung mga fact checker. Kasi may sariling agenda 'yan mga fact checker na 'yan, eh. Yung agenda nila etong mga woke culture. Yung puwede kang maging fluid pagdating sa gender, puwede kang sumupo, parang gano'n, 'no? Okey. Tama, kung si Barsaga. Baliktad po, eh. Habang ang mundo ay papunta na po sa malayang impormasyon, bumabalik naman, gusto namang i-impose nitong mga congressman, yung mga fake news peddler, etc. Alam po ninyo, sino po magde-determine kung totoo ang balita o hindi? Kayo? Kayo sa Quadcom? Sino po magde-determine? Yung mga fact checker? May dala po sila agenda, eh. Mismo si Mark Zuckerberg ng FB. Huwag kayong mag-alala. Dito na po. Pinatupad na po nila sa Amerika, 'no? Pinatupad na nila sa Amerika yung pagtatanggal ng mga fact checker na 'yan. Susunod na raw po nila rito, kasama na rito sa Pilipinas. Yung susunod na matatanggal yung mga fact checker natin na 'yan. Ang mga fact checker natin dito, Vera Files, eto si yan, yung Rappler. Sila ang fact checker. May agenda yung mga yan, eh. Anti-Duterte ang mga yan, eh. 'Di ba? Kaya pabalik tong mga congressman natin, eh. Papunta na nga sa totoong malaya. Alam niyo po, hindi niyo naman maluloko yung mga tao, eh. Tumalino po yung mga tao. Natuto po sila kung sino yung mga tunay na nagbabalita
at yung mga fake news talaga. Hindi niyo po kayang alamin yan. Marami na po yan kahit nung araw. O sino ba yung nagsabi na yung bilog ang mundo? 'Di ba? Fake news nung araw yun. Pero ngayon, katotohanan na. Sino nagsabi na yung sentro ng solar system ay yung araw? Dati ang sentro ng solar system, ang sentro yung mundo, umiikot sa kanya araw tsaka buwan. O hindi nyo po yan eh. Hindi po kayo magsasabi niyan. Dati, pinag-aaralan natin, Pluto ay ikasyam na planeta. O ngayon, hindi na po planeta yung Pluto. Wala pong makakapagsabi. Eto na lang, very recent, baka sabihin nyo, very recent, baka sabihin ninyo na ang tagal na naman pinagsabi mo, Badong. Eto po, yun pong COVID, napakarami po napapatunayan natin na mali doon sa mga pag-intindi natin sa COVID. Ngayon, lumalabas yung mga facts. Sino po magdedetermine ng tama at kamalian ng isang facts? Facts pa yan, ha? Ang problema sa mga fact-checker, pati opinion mo, eh. Opinion mo na, eh. Pinakikilaman pa, eh. Halimbawa, opinion ko. Bakit po? Pag sinabi kong tanga ka, bobo ka, opinion ko yun. Kasi ang masusukat mo lang kung totoong matalino ka, IQ. Wala naman akong daladalang IQ mo, eh. Pero sa paraan mo ng pagkokomento, paraan mo ng pakikipag-usap sa akin, may konklusyon ako na maaaring tong tao na to, bobo to. Yun ang pinapact-check nila, yung mga opinion mo. Di ba? Komento mo, pinapact-check. Opinion mo, pinapact-check. Sino po magsasabi na mali yung mga opinion namin? Okay. Yan lang po ang ating topic. Pero manunod tayo bukas. Ilalive